Okay, pag-uusapan natin itong si Senator Bato de la Rosa na uminit ang kanyang ulo, medyo nagalit dito sa EU o tinatawag nating European Union. Okay? Na dahil sabi nga dito sa EU, ito ngang mga human rights violation ng Pilipinas. Itong si Senator Bato de la Rosa, parang uminit ang kanyang ulo dahil insulto ito sa ating bayan. Dahil sabi ni Bato de la Rosa, unahin nyo muna yung tao ninyo. No? Kasi hindi nyo alam na yung taga-iyo, unahin nyo muna yung tao ninyo na nag-commit ng human rights violation bago nyo husgahan ang Pilipinas. Okay? So, ito, napahiya tuloy itong taga-iyo na ito kay Senator Bato de la Rosa. Okay? So yan ang pag-uusapan natin, itong na medyo uminit ang ulo dito kay Senator Bato de la Rosa. Pero bago natin ipapakita yung video na yan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa marami sa taong bayan sa Pilipinas. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Tapos na naka-like and share. And also guys, itong Donmar TV, please consider na i-subscribe at i-follow ang ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, ito pa, yung Caveman Coffee, available ito sa Shopee. Bili na kayo, recommended ito ng Donmar TV. At itong t-shirt natin na very colorful, this is also available sa Shopee. Bili na kayo bilang suporta sa Donmar TV. So, going back dito sa issue na ito, alamin natin bakit uminit ang ulo ni Senator Bato de la Rosa. Okay? So, i-play natin itong balita na ito at sabay-sabay tayong mag-comment at mag-react tungkol dito. Okay? Let's play the video. Pinalabas ko lang yung sama ng loob ko. Human rights violations were committed by your people. Ngayon, you are going to lecture us about human rights? How dare you? Tama. Sumentro sa issue ng human rights ang pulong ng ilang senador sa mga delegado ng European Union o EU Parliament kaninang umaga. Kabilang dito ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kontrobersyal na war on drugs. Pinangunahan ng delegado ni EU Parliament member Hannah Neumann na siyang vice chairperson ng kanilang subcommittee on human rights. Kasama rin sa naging pulong si EU Ambassador to the Philippines Luke Veron, habang sina Senator Francis Tolentino, Ronald de la Rosa at JV Ejercito ang kumatawan sa Senate Committee on Human Rights. Ngunit ayon kay Senator de la Rosa, tila nagkaroon umano ng tensyon sa pulong matapos umanong matanong ng isang Spanish member ng Parliament ang inihaing resolusyon ni Senator Jinggoy Estrada na layong tutulan ang pagpapatuloy ng ICC probe sa war on drugs ng Duterte administration. Okay, ito yung nangyari. Isa sa mga taga-EU ay Spanish. Okay? Because marami yan eh. Ba't ibang mga lahi ang nandyan sa EU? So, ang tanong dito ngayon, bakit insulto ito sa Senado na sa pag-question nila sa human rights violation? Okay? Yan kasi ang concern ni Senator Bato de la Rosa no? Bakit ito insulto sa atin, no? Una, ang mga tauhan ng EU ay nag-violate rin, no? Sila ang unang nag-violate diyan sa human rights violation na yan. At ang kapal ng kanilang mukha, bakit question tayo diyan? Ha? Na yung war on drugs naman natin ay may layunin yun. Hindi naman yun basta-basta nag-aabuso tayo ng mga human rights na yan. Questionin nyo muna yan. Ha? Unahin nyo muna ang mga tauhan ninyo. Okay? Pangalawang tanong. Okay? Ito yung pangalawang tanong. Bakit para kay Bato de la Rosa ay masyado nang nakikialam ang EU sa trabaho nilang mga senador? Okay? Bakit masyadong nakikialam na ito? Una, pinangaralan ni Bato ng history ng Spain. Kasi may isa dyan sa EU ay taga-Spanya, no?
Sabi ni Bato de la Rosa, if alam mo ang history ng Spain at yung ating Pilipinas, we were being slaves by the Spaniards within 3 century. Grabe yan. 300 years. We are being slaves sa Spaniards. Kaya ang kapal ng mukha na member ng EU na ito na taga Spanya na mag-human rights sila. Sabihin nyo muna yan sa lahi mo, no? Na and now, sabi ni Bato de la Rosa, we gain our freedom from those Spaniards, no? So nag-i-expect ang Pilipinas na countries should respect our sovereignty. Okay? So, ikaw na taga Spanya, napahiya katuloy sa kay Bato de la Rosa na ang kapal mong ng mukha mo na magsabi na itong Pilipinas ay kailangan pangaralan tungkol dito sa human rights, pangaralan mo muna yung bansa nyo. Kapal ng mukha mo. Sabi ko, para bang masyado na itong nagikialam sa trabaho na may mga senador dito. O So, nga eh. sinagot ko siya. Sabi ko, you know, your honor, if you know your history, we were conquered and enslaved by the Spaniards for more than 3 centuries. And now that we have gained our freedom, we have gained our independence, we expect that other countries should respect our sovereignty. Pero ayon kay Neumann, ipinahayag nila ang pagkabahala ng EU Parliament sa mga kaso ng mga napaslang dahil sa war on drugs. Pero hindi naman anya naging tensyonado ang pulong, bagkus ay naging produktibo. I would say it was not tense, but it was open and critical discussion Ito si Hannah Newman. Newman. that in the end, I think Ito yung parang kanilang higher sa lahat sa European Union. Siya yung nangunguna dito. was more constructive than tense. Well, I think the position, especially of the European Parliament, has been quite clear that we were deeply concerned about the extrajudicial killings happening on the war on drugs. Nanindig Okay, no? Sila pumunta dito sa Pilipinas dahil dito nga iimbestigahan nila yung alamin nila kung anong nangyari sa war on drugs na merong mga extra judicial killing di umano. Okay, ngayon ang tanong, bakit dapat maiintindihan ng taga-EU ang nangyari sa war on drugs? Yan ang tanong, di ba? So, marami kasing kayong taga-EU, marami kasing fake news at that time sa media, no? Maraming fake news at that time na nangyari ito, extrajudicial killing, ganun, hindi na tamang proseso. Fake news kasi yung mga nakukuha nyong balita. Kasi yung media at that time, lahat kontra kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Na alam naman natin na itong mga media na sa panahon ni Duterte ay lahat mga dilawan, no? Pero ang taong bayan pinili si former President Duterte, no? So ang mensahe tuloy na naaabot diyan sa EU mali ang ginagawa ni former President Duterte na nag-i-exist di umano ang extrajudicial killing. Hindi nila alam na itong presidente na ito ay gumawa ng solusyon dahil sobrang lala na ang droga dito sa Pilipinas, no? At dapat maintindihan ng EU na naging positibo ang epekto ng war on drugs ginawa ni former President Duterte at maraming mga buhay na naisalba dahil dyan sa war on drugs. Yan ang dapat nyong alamin, mga taga-EU, no? Bumababa ang crime rate at that time, mga taga-EU. Okay? So,
malaki ang nabawas sa paglaganap ng droga sa panahon ni former President Duterte. Yan ang dapat nyong alamin, mga taga-EU, no? Mas naniniwala kasi sa oposisyon eh. Gandi ng EU Parliament na suportado nila ang ICC investigation. Ngunit nauunawaan nila na iba ang pananaw dito ng ilang senador. Naipaliwanag na rin nila ni na Senator Tolentino ang kanilang posisyon na nirerespeto naman daw ng EU Parliament. Nang matanong kung may nakikitang epekto ang naging pulong sa investigasyon ng ICC sa war on drugs ng Administrasyon Ayan, Duterte. guys, dito ako natatawa eh. Bakit si Risa Hontiveros lang ang nagpapapicture dito sa EU? Wala akong nakitang ibang mga senador. Okay? This is tanong lang. Okay? Bakit si Risa Hontiveros lang ang nagpapapicture? Siguro ba nagpasipsip ito sa EU? Ito ay tanong laman, ha? Ito ay tanong laman. Nagpasipsip ka ba, Risa Hontiveros? O ito ay tanong pa rin. Mga ilang senador ayaw nila sa EU kaya hindi sila nagpapapicture dito. O baka nafi-feel ng majority na bias sa opposition itong EU. Okay? Kasi ang minority group lang, si Risa Hontiveros ang nagpapapicture. Yan ay tanong laman. Siya lang ang nagpapapicture. Sagot ni Senator Tolentino, Siguro merong konting implication sila kasi sila rin yung magre-report doon eh. Sila rin. They respect our views. But as to whether they will accept that within their own perspective, that's a different matter. bukod Okay, so ang ibig sabihin ni Senator Tolentino, yung taga-EU raw ay rinerespeto nila ang views ng Pilipinas. Ngunit, hindi natin mapipilit ang taga-EU kung ayaw nila talaga yung idea natin o ayaw talaga nilang ating konsepto, ang ating views. No? Nasa kanila na yan. Pero nirerespeto nila. Pero hindi pa natin alam na sila ay papayag sa views ng Pilipinas. Sa view ng mga senador. Especially sa majority. Okay? Kasi itong mga taga-EU na ito, kung matatandaan natin, ito ay nag-trigger lang sila dito kasi yung oposisyon, yung mga dilawan, ang lagi nang nagrereklamo tungkol, humingi ng tulong ang mga oposisyon, yung mga crying dilawan eh. Di ba? So yan ang nangyari. sa human rights issues, napag-usapan din ang pakikipagkalakalan ng Pilipinas at EU, gaya ng pagpapalawig sa Generalized Scheme of Preference o GSP+, kung saan hiniling ni Senator Tolentino na tulungan ng EU ang sektor agrikultura ng Pilipinas. Nagkaroon naman ng hiwalay na pulong ang delegasyon ng EU Parliament Ayan, kay tingnan nyo si Risa Hontiveros, tuwang-tuwa sa EU. Very happy si taga-EU. So anong ibig sabihin dyan? Nagpasipsip ba si Risa Hontiveros? Yan ay tanong laman. Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros kung saan napag-usapan din ang Pero hindi mo makita si Bato de la Rosa, Senator Tolentino na nakipag-picture dyan sa EU. issue ng ICC investigation. Diplomatiko kasi sila di ba, mga mambabatas din sa ibang bansa, and hindi naman nila sinabing ayaw nila yung ganyang resolusyon na nagtatanggol kay dating Pangulong Duterte sa ICC investigation. Tinanong lang nila kung ano yung tingin ko doon, at mas inaasahan ko talaga na mahinog yung proseso ng Ikaw, Risa Hontiveros, you must be pro Philippines, no? Dapat protektahan natin ang tao natin. Huwag niyong kakampihan yung ibang bansa. ICC hanggang umabot sa investigasyon, dahil ito ay makakatulong lang at hindi makasasama sa ating mga domestic na proseso. Bukas nakatakdang bumisita ang EU delegation kay dating Senadora Laila de Lima sa Bakit sa lahat, ang daming mga dapat puntahan ng EU, pupuntahan talaga si Laila de Lima? Anong ibig sabihin dyan? Kasi, yung kampo ng mga kanila Laila de Lima, Risa Hontiveros, yung mga oposisyon, medyo malapit sila dito sa EU. At saka itong EU naman, ano kayang ginagawa nila dito? Bakit
sobrang pabor na pabor dito sa mga oposisyon. PNP Custodial Center sa Campo Crame. Harleen Delgado, UNTV News. Yang ang ating balita ngayon ay tanong laman. Hindi tayo nang husga ha, kundi tanong laman. So, kaya ito galit itong si Senator De La Rosa sa konsepto ng EU, no? Na kapal ng mukha nyo na mag-investigate o questionin kami dyan sa human rights violation when in fact kayo yung pinaka nangunguna sa nag-violate dyan sa human rights, kayong mga taga-EU, especially yung isang Spanya member ng EU, di ba? So kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo dito sa European Union? Tama lang ba ang kanilang mga question sa atin? Mag-comment, mag-react, at babasahin natin yan. Okay? At itong anong masasabi nyo sa opposition, si Risa Hontiveros, itong si De Lima, na medyo malapit sa EU. Okay? Comment, react, babasahin natin yan. Okay? So guys, please help me na i-like at i-share itong video natin guys para kakalat ito sa taong bayan, itong ating balita. Okay? At i-subscribe, i-follow ang Donmar TV guys para lagi kayong magiging updated dito sa ating mga balita. Okay? So guys, hanggang dito na itong video na ito. Have a great day. God bless everyone.